Madalas nating akalain na ang tama at mali ay parang itim at puti lang. Pero sa totoong buhay, mas madalas ay kulay abo ang lahat. Minsan, kailangan mong maging masama para maging mabuti at kailangan mong magsinungaling para mailigtas ang nakararami at mga mahal mo sa buhay. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng nanonood sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Valiente. Ako ay dating kapitan sa isang iniiwasang baryo sa Samar. Kaya lang naman iniiwasan ang lugar namin ay dahil sa mga nakakatakot na kwentong kumakalat tungkol sa amin. Sabi kasi ng mga tao sa ibang baryo, isinumpa raw ang lugar namin at may mga kakaibang elemento na gumagala kapag gabi. Bilang kapitan noon, ginawa ko po ang lahat para itago ang mga totoong nangyayari. Sinikap kong protektahan ang imahe ng lugar namin para isipin ng mga kababaryo ko na maayos, tahimik at walang dapat ikatakot. Kahit anong chismis pa ang ikalat ng mga tao sa labas, nagbibingi-bingihan ako at pinalabas ko na okay ang lahat para hindi sila magpanik. Pero ang hindi po alam ng marami, may malalagim na sikreto akong pilit na itinatago. Isang sikretong kinailangan kong gawin para lang maprotektahan ang lahat. Kung kayo po ang nasa posisyon ko, kakayanin niyo bang manahimik at magkunwari para lang maging mapayapa ang paligid? O magsasabi kayo ng totoo kahit alam nyo na ikakapahamak ito ng lahat? Narito po ang aking kwento. The Voice Addict. Gabi na nang umuwi ako, galing sa pagpapatrolya sa baryo. Pagpasok ko pa lang ng pinto, nakita ko kagad ang asawa ko sa sala. Nakatitig ng diretso sa akin. Hindi siya nakangiti, sa halip masamang-masama ang tingin niya na para bang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Saan ka na naman ba galing? Ano na naman ba ang ginawa mo, Valiente? Nagpatrolya lang ako kasama ang mga tanod, Elena. Trabaho ko yan. Huwag mo akong simulan sa mga tanong mong ganyan at pagod ako ngayon. Sinungaling ka! Huwag mo akong madaan-daan sa trabaho na yan, ha? Anong ginagawa mo sa labas sa tuwing gabi, ha? Kapag tulog na ang mga tao dito sa baryo? Nagtatrabaho nga ako. Ano ka ba? Hindi ka nagtatrabaho. May milagro kang ginagawa. Itikom mo nga yung bibig mo. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo eh. Ano kung may makarinig sa akin? Mas maganda nga yun eh, para mapaamin ka na sa mga kalokohan pinaggagawa mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Elena. Pakiusap, huwag ka nang makialam sa mga bagay na hindi mo maiintindihan. Hindi ko maiintindihan, ganon? Bakit kasi hindi mo ipaintindi sa akin kung ano talaga nangyayari? Walang nangyayari, Elena. Huwag ka nang praning. Ako pa ngayon ang praning. Talaga ba? Hoy lalaki, sinasabi ko na sa'yo, kung ano man yung ginagawa mo, tigilan mo na yan. Dahil kapag hindi ka tumigil, lalayasan talaga kita. Pwede ba tumigil ka na? Bukas na lang natin to pag-usapan. Sige na, magpahinga ka na. Huwag mo akong mabukas-bukas, Valiente, ha? Halos 5 oras ako naghintay dito para makausap ka ng masinsinan. Tapos di mo ako kakausapin? Aba, para rin naman sa ito Hindi naman to para sa ikabubuti ko. Tumulo ang luha ni Elena. Pero imbis na lumambot ang puso ko, lalo lang akong nainis. Ang tingin ko sa kanya ng mga oras na yon ay parang isang batang nagmamaktol dahil hindi na pagbigyan ang gusto. Ang kanyang mga luha, nakakasawa, nakakaumay. Humakbang ako palapit sa kanya. Agad ko siyang sinampal ng malakas dahil sa inis ko. Wala na sa akin kung masaktan man siya sa ginagawa ko o sa sasabihin ko. Ang mahalaga, maintindihan niyang wala siyang kapangyarihan sa mundong ginagalawan ko. Kung hindi niya kayang sumunod,
Kung hindi niya kayang manahimik, ay wala siyang magiging lugar sa buhay ko. Huwag mo nang dagdagan pa ang problema ko, Elena. Utang na loob. Huwag mo na akong pakialaman. Asawa mo ko. Dapat lang na makialam ako. Kung para to sa ikabubuti ng pagsasama natin. Paglima ka na naging asawa ko, Elena. Alam mo ba kung ano ang pagkakatulad yung lahat? Lahat kayo, mga pakialamera. Lahat kayo akala nyo, kayo ang tama. Pero ang totoo, wala kayong alam sa bigat ng bundong pinapasang ko. Oo, alam kong panglima na ako. Pero hindi ako parehas nila. Sinusubukan kong isalba kung anong meron tayo. Makinig ka naman sa akin, oh. Asawa kita. Mahal kita. Nag-aalala ako sa'yo, Valiente. Saka nakikialam ako kasi gusto kitang iligtas sa kapahamakan. Masama ba yun? Masama yun. Kasi di mo ko sinusunod. Kinukontra mo ko. Kapag ba kinukontra ka, normal lang sa'yo na manakit o magpalit ng asawa. Ano ba, Elena? Bakit bang kulit mo? Naririndi na ako sa'yo eh. Ayoko nang sumagot sa mga walang kakwenta-kwenta mong tanong. Dubayan mo na ako. Gusto ko nang magpahinga. Wala magpapahinga. Hindi ako mananahimik hanggat hindi mo inaamin sa akin ang lahat. Hindi mo nga pwedeng malaman. Para to sa ikabubuti mo, Elena, at sa iyong kaligtasan. Kaya huwag ka nang gumaya sa mga dati kong asawa kung pwede lang. Huwag akong gumaya sa kanila. Eh bakit nasan ba yung apat? Bakit parang bigla na lang silang nawala? May ginawa ka ba sa kanila? Anak na nga, wala akong ginawa sa kanila. Lumaya sila at mula noon pati anino nila ay di ko na nakita. Bakit gusto mo ba maging panlima, ha? Gusto mo ba sumunod sa kanila? Walang iya ka! Tama nga sila! Wala kang kwenta! Wala kang kwenta! Pigil ang emosyon ko nang marinig ko ang huling sinabi niya. Wala akong nagawa, kundi ang titigan siya. Sa totoo lang, ay hindi naman ako galit sa pakikialam niya. Ang gusto kong gawin ay yakapin siya at sabihin, mahal na mahal ko siya. Pero hindi ko magawa. Totoong lumalabas ako gabi-gabi. Nagpupunta ako sa dulo ng aming baryo. May punto ang bawat argumento na sinasabi ni Elena. Pero kailangan ko siyang pigilan. Ayokong makialam siya at ayokong layasan niya ako dahil sa mga sekreto ko. Ayoko na ulit na mag-isa. Maging totoo ka sa sarili mo. Sabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo, yun lang naman. Sabihin mo sa mga tao kung ano ang nangyayari dito. Huwag ka nang magsinungaling. Nararamdaman ko, Valiente. Hirap na hirap ka na sa mga ginagawa mo. Hindi talaga pwede, Elena. Ayoko matakot ang mga tao. Hindi nila dapat malaban ng totoo dahil magkakagulo sila. Ang kapayapaan at kasaganaan natin, mawawala yan sa isang iglap kapag nagsalita ako. Yung bang gusto mo mangyari? Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko, Elena. Nagsasakripisyo ko para sa baryong ito. Kaya manahimik ka na lang. Hindi mo maiintindihan ang hirap ko dahil wala ka sa posisyon ko. Pwes ipaintindi mo nga sa akin ang lahat. Sabihin mo sa akin kung bakit kailangan gabi-gabi uuwi ka rito na punong-puno ng mantsa ng dugo yung mga damit mo. Saan paggaling ang dugong yan? Sa kambing, sa aso, sa manok, o sa tao? Ano? Ha? Natahimik ka? Sabihin mo, dugo ng tao yan, di ba? Oo, Elena. Dugo nga ito ng tao. O ano? Masaya ka na ba? Alam mo na ang totoo. Ngayon, itiko mo na ang bibig mo bago pa ako mawalan ng pasensya sa'yo. Valiente? Kung ganun pumapatay ka ng tao? Bakit? Bakit ka pumapatay? Wala kang karapatang bumawi ng buhay kahit pasabihin mong para to sa baryo. Makakarating to sa mga pulis o sa mga militar. Kailangan ka ng patigilin sa ginagawa mo.
Napakasama mo! Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa mga pulis. Walang maniniwala sa'yo, Elena. Isa pa, hindi ako ang pumapatay. Ano ka mo? Ang pumapatay ay ang mga aswang na bisita dito sa lugar natin. Ano ka mo? Bisita? Aswang? Ano ba sinasabi mo, Valiente? Ay, nako, Elena. Ayoko sanang sabihin sa ito pero mapilit ka. Totoo, tama ka na narinig. May aswang dito. Nakipagkasundo ko sa kanila. Alang-alang sa kaligtasan ng mga taga-baryo. Sira ulo ka! Ngayon nag-iimbento ka na! Kakaiba ka, Valiente. Nakakatawang isipin na gagawin mong palusot at sasakyan mo ang chismis ng ibang barangay. Totoo mga chismis na yan. Kaya lang naman nananatiling ligtas at maayos ang baryo natin. Eh dahil nakipagkasundo ko sa kanila. Pumayag ako na dito sila manirahan. At dito sila magdala ng kanilang mga biktima. Kapalit ng hindi nila pakikialam sa mga tao rito. Yun ang buong katotohanan, Elena. Tinignan ko si Elena. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Natahimik siya. Alam kong mahirap paniwalaan ang mga sinabi ko. Pero yun talaga ang totoo na pasan-pasan ko. Kinatatakutan ang baryo namin dahil kalat na ang kwento ng mga aswang dito. May mga saksi raw na nakakakita ng mga nilalang na lumilipad at ang direksyon nila ay laging dito sa baryo. Tuwing may nawawalang tao sa mga karatigpok, dito nila itinuturo ang daliri. Ilang beses nang may nag-imbestiga. Pulisman o mga taga-ibang baryo, pero wala silang makita. Ang trabaho ko ay hindi lang para magpatrolya o magpanatili ng kaayusan. Ako ang nagsisilbing gwardiya sa baryo namin laban sa mga kampon ng kadiliman. Gabi-gabi, kailangan kong maglinis. Kailangan kong pagtakpan ang mga ginagawa nila. Kailangan ko silang itago at pagsinungalingan para hindi nila kami idamay. Pinuprotektahan ko ang baryo sa pamamagitan ng pagiging kasabwat. Handa kong pasanin ang sumpa. Basta ang kapalit ay kapayapaan. Kung ganun, kaya mo to ginagawa para hindi tayo perwisyoy ng mga aswang. Oo, Elena. Nakipagkasundo ko sa kanila. At yun ang katotohanan. Baliw ka na. Totoong nababaliw ka na, Valiente. Imposible ang sinasabi mo. Huwag mong gamitin ang chismis para pagtakpan ang totoong ginagawa mo. Sabihin mo sa akin, aswang ka ba? Ako, aswang? Kung ako ang aswang, matagal na kitang nilamon habang tulog ka. Pero hindi ako tulad nila, Elena. Tinignan ko ng diretso sa Elena. Hindi ako kumurap para iparating sa kanya na totoo lahat ang mga sinabi ko. Totoong may kasunduan kami ng mga aswang na namumugad dito sa aming baryo. Alam kong mali. Pero sila kasi, yung mga bisitang hindi ko matatanggihan. Isa lang akong simpleng kapitan. Wala akong laban. Wala akong kakayahan para ipagtanggol ang aking baryo. Nangyari ito 1 taon na ang nakararaan. Habang nagro-ronda ako, nakarinig ako ng malalakas na sigaw sa loob ng gubat. Inakala ko na baka may taong napahamak. Kaya bilang kapitan ng baryo, pinasok ko ang gubat at hinanap kung saan galing ang malalakas na sigaw. Ang tanging bitbit ko lang noon ay isang matalim na itak. Sa gitna ng gubat, nakita ko ang isang nakakatakot na nilalang. Isang halimaw na nakadagan sa katawan ng isang estranghero. Kitang-kita ko ang bawat detalye ng karumal-dumal na eksena. Ang malalakas na pagmuya niya sa laman ng biktima. Yung tunog ng mga nababaling buto at nakikita ko ang malapot na dugong tumutulo sa kanyang bibig. Walang awa niyang dinudukot ang lamang loob ng taong yun. Sabay nga ngasabin. Nang tumingin siya sa akin, hindi ako makagalaw. Pero sa halip na atakihin ako, may kung anong ibinulong siya sa akin. Isang kasunduan. Kapitan,
Anong ginagawa mo dito? Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa baryo ko? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Kumakain ako dito, hindi ba? Sino yan? Hindi ko yan kilala. Bakit mo siya dinala dito? Malaking problema yan para sa akin at sa baryo ko. Malaking problema. Kung kukontrain mo ko, sa'yo ko lang ito gagawin, Kapitan. Makikipagkasundo ako sa'yo. Ano ka mo? Makikipagkasundo ka sa akin? Anong klaseng kasunduan yan? Alam mo bang haga ako sa'yo? Matapag ka. Hindi ka takot sa akin. Kaya naman hindi kita papatayin. Alam ko na matutulungan mo ko. Ano bang kailangan mo? Diretsahin mo na nga ako. Kailangan ko kasi ng tahimik na baryo. Payagan mo ko at ang mga kasama ko na manirahan dito. At saka huwag mo kami pakikialaman sa kahit na anong gagawin namin. Dito namin dadali ng lahat ng mga biktima namin na galing sa ibang baryo. Dito namin sila kakainin. Baliw ka ba? Gusto mong gawing katayan ng baryo ko? Sa oras na may makatuklas ng ginagawa nyo rito, sigurado madadamay kami. Sino naman ang makakatuklas, Kapitan? Ikaw ang batas dito, hindi ba? Kung may mag-iimbestiga man, trabaho mong iligaw sila. Protektahan mo kami. At poprotektahan ka rin namin. At ano ba kukuha ko kapalit niyan? Bakit ko naman kayo papayagan? Buhay, Kapitan. Buhay mo. Buhay ng pamilya mo. At buhay ng lahat ng tao sa baryong ito. Kapag pumayag ka sa gusto ko, tinitiyak ko sa'yo, walang kahit isang taga-baryo mo ang gagalawin namin. Hindi. Hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Huwag ka nang tumanggi, Kapitan. Isipin mo ang pamilya mo. Ang mga anak mo at ang mga apo mo. Hindi ka papayag. Sa aming plano, anong gagawin mo? Lalabanan mo ko? Paano mo ko lalabanan? Wala ka naman pangontra laban sa akin at sa aking mga kasama. Gagawa ko ng paraan. Isusumbong ko kayo sa mga otoridad, sa mga militar. Raratrating kayo ng mga bala kapag nalaman nila kung nasan kayo. Ang mga militar na sinasabi mo, hindi sila maniniwala sa'yo. Sasabihin lang nilang nababaliw ka na. At bago pa makarating dito mga sundalo na yon, ubos na ang mga tao sa baryo mo. Saka wala naman silbi mga bala sa amin. Dahil hindi ang kayang pumatay ng mga katulad namin. Kahit na, hindi ko hahayaang maging katayan ng lugar na to. Hindi ko masisikmura na dito yung gagawin. Ang mga kademonyoan nyo. Hindi mo naiintindihan, Kapitan. Hindi ito tungkol sa'yo, kundi sa kaligtasan ng mga pinamumunuan mo. Kapag naging pugad namin ang baryo na to, kami ang mismong magiging bakod nyo laban sa iba pang mga aswang na naghahanap ng kanilang bagong teritoryo. Kami ang magtatanggol sa baryo ninyo. Ibig sabihin, magiging proteksyon namin kayo. Laban din sa mga aswang. Eksakto! Palitan lang tayo, Kapitan. Proteksyonan mo kami laban sa mga tao at sa mga otoridad kapalit nun. Walang gulo sa baryo mo. Magiging pinakatahimik na lugar ito sa buong probinsya nyo. Habang ang mga kalapit na lugar ay mababalot ng takot at kilabot. Ngayon sabihin mo sa akin, ayaw mo pa rin bang makipagkasundo? Natahimik ako.
Hindi ko kayang isugal ang buhay ng pamilya ko at ng buong baryo. Wala akong ibang pagpipilian, kaya dahan-dahan akong tumango. Pumayag na lang ako sa gusto niya. Nang tuluyang umalis ang aswang, biglang nanghina ang mga tuhod ko. Napasandal ako sa isang malaking puno. Sobrang hirap tanggapin na naging kasabwat ako ng isang halimaw. Napakabigat sa dibdib. Naisuko ang aking prinsipyo at kaluluwa kahit para sa kapayapaan ng nakararami. Samantala ilang sandali din akong natulala at nang may masmasan ako, nakita ko ang naiwang bangkay ng estrangherong sinalaula niya. Nagkalat ang mga lamang loob nito sa lupa at umalingasaw ang amoy ng sariwang dugo. At ganito nga nagsimula ang aking kalbaryo. Kasunod nito ay naging maingay na din ang pangalan ng aming lugar. Dito nagsimulang iwasan ang baryo namin at katakutan. May isang beses pa nga na pumunta ako sa munisipyo para mag-asikaso ng mga papel ng baryo. Doon ko napansin na umiiwas sa akin ang mga tao mula sa ibang barangay. Kapag dumadaan ako sa koridor, biglang nagbubulungan ang mga kapitan at nagmamadaling lumalayo ang mga empleyado. Takot na takot silang mapalapit sa akin. Pero isa sa kanila ang bigla akong kinumpronta. Hinarangan niya ako sa mismong daanan at galit na isinumbat sa mukha ko ang tungkol sa mga nawawalang tao sa kanila. Kapitan Valiente! Pwede ba tayo mag-usap? Kapitan Orlan, ikaw pala. Ano bang atin? Aba, ayos ah. Magalang ka pa rin pala. Anong drama yan? Bait-baitan? Para kunwari, ikaw ang bida? Teka, ano ba sinasabi mo? May problema ba tayo? Bakit hindi mo ako diretsahin? Hindi yung puro kapatutsyada. Saka pwede, pakibilisan. Kasi pinapatawag ako ni Mayor sa opisina niya. Hindi. Huwag ka na munang pumunta doon. Kailangan natin mag-usap. Ganun ba? O sige. Ano ba sasabihin mo? Tungkol to sa mga taong nawawala sa baryo ko. May nakakita isang beses. Yung huling biktima, tinangay ng isang halimaw na may pakpak. Ang sabi, aswang daw. Lumipad yung halimaw papunta sa direksyon ng baryo nyo. Sabihin mo nga sa akin, Kapitan Valiente, pugad ba ng mga aswang ang nasasakupan mo? Pugad ng aswang? Ang baryo ko? Ano ba pinagsasasabi mo? Walang halimaw sa baryo ko. Mababait ang mga tao doon at disiplinado. Yung mga tao mo, baka nagsilayasan. Kasi, hindi na masikmura ang pamamalakad mo. O kaya naman, baka naman di mo sila mabigyan ng tamang serbisyo. Kaya ganun. Huwag mong ililis ang usapan, animal ka. Saka huwag mo akong gawin tanga. Marami na nakapagsabi na pugad nga ng mga aswang ang baryo mo. Bukod tangi dito sa Samar yung baryo mong hawak mo ang palaging nababanggit kapag may mga taong nawawala. May madumi kang sekretong tinatago. Kaya umaming ka na. Ingatan mo salitang lumalabas dyan sa bibig mo, Orlan. Baka nakakalimutan mo. Nandito tayo sa munisipyo. At yung istasyon ng pulis, nariyan lang sa tabi. Gusto mo bang humimas ng rehas? Pwede naman. Hindi ako natatakot. Sige, magsumbong ka. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Mas mabuti nga yun. Para may mag-imbestiga. Para mapatunayan ang aligasyon naming lahat sa'yo. Aba, parang alam ko ng pinupunto mo ah. Hoy, sinasabi ko sa'yo, Orlan. Hindi ako aswang ha. Talaga ba? Alam mo dati may nakausap ako matanda eh. Ang sabi niya, yung mga aswang daw, hindi nila nakityan o nang bibiktima ng mga tao sa lugar na tinitira nila. Di na ako magtataka kung bakit walang nawawalang tao sa inyo na walang nasasaktan. Yun ang dahilan kung bakit tahimik at payapa ang baryo ninyo. Ang dami mong ngak-ngak. Alam mo, kung sigurado ka dyan sa mga sinasabi mo, magtimanda ka. Ilabas mo mga ebidensya mo na makapagpapatunay ng mga aligasyon mo. Tumabi ka nga riyan at padaanin mo na ako bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Ebidensya? Gusto mo ng ebidensya?
Eto, araw-araw pumupunta ng barangay hall ang mga kamag-anak ng mga nawawalang tao. Kasi nga, hinahanap nila yung mga mahal nila sa buhay. Nagmamakaawa sila na hanapin ang kanilang mga anak, mga kapatid o asawa. Yun ang ebidensya. Ano naman kinalaman nun sa ebidensya? Wala tong kinalaman sa ebidensya pero baka lang sakaling makonsensya ka. Tama na. Walang kwenta mga pinagsasabi mo. Alam mo, Orlan, naiinggit ka lang eh. Naiinggit lang kayong lahat sa akin. Dahil sa amin, nakakatulog ng mahimbing sa gabi ang mga residente. Walang nagugutom, walang nagkakagulo. Huwag naman ninyong isisi sa akin ang mga naging kapalpakan nyo. Kung nagkakagulo man sa inyo at nawawala mga tao, hindi ko na kasalanan yun. Kasalanan nyo yun. Mabilis na lumapit si Kapitan Orlan sa akin. Sabay sinunggaban ako sa kwelyo. Galit na galit siya. Halos mag-apoy ang kanyang mga mata. Bago pa man ako makaganti, mabilis na lumapit si Yano, ang aking kasamang tanod, at marahas na itinulak ang kapitan palayo sa akin. Teka, tama na po yan! Huwag po tayong gumawa ng iskandalo rito. Nakakaiya po sa ibang mga empleyado na nagkatingin na sa atin, oh. Lubayan niyo po si Kapitan Valiente. Ano ba? Bakit ba nakikialam ka? Aso ka lang nitong kapitan mo. Akala mo sino ka nang makatulak. Grabe naman po kayo sa aso. O bakit hindi ba? Tama lang naman na tawagin kitang aso eh. Dahil kinukonsinti mo ang mga kahayupang ginagawa nitong amo mo. Binabayaran ka ba nito? Ha? Magkano? Pwede kong doble niyan. Basta't sabihin mo sa akin kung ano ang sikreto ng lalaking ito. Wala akong aaminin sa'yo. Kasi wala namang ginagawang masama ang kapitan ko. Ikaw ang may masamang ginagawa ngayon kasi nag-ieskandalo ka. Gumagawa ka ng kwento, naninira ka ng tao. Ikaw ang nanggugulo dito. Ah, talaga ha? Gumagawa ako ng kwento? O sige, ngayon din. Magdadala ako ng pulis. Ipapahalugog ko ang buong baryo nyo ngayon din. Tignan na lang natin kung hindi makita ang buto ng mga nawawalang tao ko. Sige, magdala ka ng mga pulis. Dalin mo ang buong pamilya mo at lahat ng tanod mo. Pero sinasabi ko sa'yo, Orlan, sa oras na wala kayong makita, ididemanda kita. Sisirain ko ang pangalan mo. Ipatatanggal pa kita sa serbisyo. Tinatakot mo ba ako, Valiente? Hindi kita tinatakot. Pinapaalalahanan lang kita. Eh bakit? Hindi lang naman ako nagrereklamo ah. Maski sila. Yan si Kapitan Mando, si Kapitana Roda, at marami pang iba. Pare-pareho kami ng pananaw tungkol sa'yo at sa baryo mo. Kaya kung magdedemanda ka, damay-damay na to. Pero sigurado naman ako eh. Oras na mahalughog ang baryo mo, tiyak, nasisingaw ang baho mo. At dami nyo palang naiinggit sa akin, ha? Ngayon ko lang nalaman. Alam nyo, kayong lahat, pagbutihan nyo na lang ang pamumuno nyo. Magdagdag kayo ng proteksyon para wala ng mga inosenteng kabarangay nyo. Ang mawawala, maging responsable kayong leader. Hindi yung kung kani-kanino nyo isinisisi ang mga pagkukulang ninyo. Kaya nga, magtrabaho kasi kayo. Pagtapos namin silang asarin ni Yano, ay tinalikuran na namin sila. Naglakad kami palayo. Nakita kong nagbulungan ng mga tao na nakapaligid sa amin, pero wala akong pakialam. Tapos yung mga kapwa ko kapitan, tensyon na tensyon ang kanilang mga muka. Nakasimangot sila at tila hindi nagustuhan ang mga naging pahayag ko sa kanila. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa tapat ng pinto ni Mayor. Akala ko doon na matatapos ang pakikipagtalo ko, pero sinundan kami ni Kapitan Orlan. Halatang ayaw niyang magpatalo sa argumento. Hindi pa tayo tapos. Tandaan mo, Valiente. Alam kong may kinalaman ka. Alam kong may kinalaman ka. At papatunayan ko yan sa lahat. Anak naman ng teteng, oo. Sumunod ka pa talaga dito? Bakit, sasama ka ba sa loob? Makikipag-usap ka din ba kay Mayor? Halika, doon mo sabihin lahat ng gusto mo sabihin. Ikwento mo sa kanya kung gaano ka kawalang kwentang kapitan na sinisiraan mo ang kapwa mo leader para pagtakpan ang sarili mong kahinaan.
Bahagya akong napangisi nang mapansin ko ang biglang pananahimik ni Orlan. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Kung kanina ay namumula siya dahil sa galit, ngayon naman ay namutla siya dahil sa pagkapahiya. O ano, natahimik ka? Matapang ka lang manigaw doon sa koridor. Pero dito sa harap ng opisina ni Mayor, tiklop ka. Sige na, bumalik ka na sa baryo mo. Hanapin mo mga tao mong nawawala at huwag mo kong piniperwisyo dito. Binabalaan kita, Valiente. Ayusin mo ang buhay mo. Kapag nahuli kita at alam kong mahuhuli kita sa ginagawa niyong mga milagro sa baryo mo, humanda kayo sa akin. 10 lahat ng mga kapitan na binabalahura ninyo. Babalikan namin kayo. Lulusubin namin ang baryo nyo. At di namin kayo patatahimikin. Itaga mo sa bato yan. Itaga mo. Gawin mo kung ano gusto mo. Hindi ako natatakot. Binuksan ko ang pinto ng opisina ni Mayor at dire-diretso kong pumasok. Sumunod naman sa akin si Yano at isinarado kong muli ang pinto. Valiente! Uy, Valiente! Natulala ka na dyan. Ano bang iniisip mo? Wala. May naisip lang ako. Nagising ako sa pagbabalik alaala. Muli kong nakita ang mukha ng aking asawa. Maya-maya, nakarinig kami ng sigaw mula sa labas. Narinig ko ang boses ni Ano. Napatingin ako kay Elena. Nakakunot ang kanyang noo at mukhang pati siya ay nagtataka kung bakit biglang sumugod at nag-iingay ang aking pinakatapat na tanod. Pumasok ang lalaki sa loob ng bahay namin. Matapos niyang mabilis na binuksan ang pinto, hindi ko pala ito nailak dahil sa biglang paninita sa akin ng misis ko. Hinarap ko si Ano. Habol niya ang kanyang hininga. Hirap na hirap siyang magsalita. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita kong nanlalaki ang kanyang mga mata dahil sa labis na takot. Kapitan! Kapitan Valiente! May mga lalaki nagpunta dito galing sa kabilang barangay. Mukhang susugurin nila ang baryo natin. Ano ka mo? Sigurado ka ba dyan, Yano? Bakit sila pupunta dito? Pinangungunahan sila ni Kapitan Orlan. Marami sila mga kasama, Kapitan. Butris na Orlan talaga yan, oo. Talagang ayaw niya tayong tantanan, Walang hiya siya. Ang kapal ng apog niya manggulo dito sa baryo natin. Kahit wala naman siyang mapapatunayan sa lahat ng mga naging aligasyon niya laban sa akin at sa buong baryo. Humanda talaga sa akin ang mga yan. Sa tindi ng galit ko sa aking narinig, pumasok ako bigla sa loob ng silid naming mag-asawa at dire-diretso ko sa taguan ng aking shotgun. Paglabas ko, ay hawak ko na ang aking baril. Handa ko nang sugurin ang mga taong yon, pero bago pa man ako makalabas ng bahay, ay lumapit sa akin si Yano at may ibinigay. Kapitan, teka sandali. Bago tayo lumabas, kunin mo muna to. Ano ba to, Yano? Nagmamadali ako. Paparating na sila, Orlan. Matagal ko nang gustong ibigay sa ito, Kapitan eh. Hindi lang ako makatsyempo. Tinatantya ko pa kasi kung talagang karapat-dapat na ikaw ang maghawak nito. Ano ba ito? Agimat po ang tawag dyan. Galing po sa lolo ko. Kilala mo naman si Lolo Eman, di ba, Kapitan? Isang mahusay na antingero, matandang yon. At isa yan sa mga ipinamana niya sa akin. Simple lang ang kapangyarihan yan. Hindi ka tatablan ng anumang matatalim na sandata, ng bala, o anumang matutulis na bagay na nakamamatay. Bakit mo naman ito binibigay sa akin? Ibinibigay ko sa iyo yan kasi alam ko na kailangan mo yan. Hindi natin alam kung ano ang plano ng mga taong yun sa inyo. Baka mamaya may balak pala silang patayin ka eh. Mabuti na yung handa tayo. Kailangan may proteksyon ka laban sa kanila. Hindi ka pwedeng mapahama, Kapitan. Ikaw lang ang inaasahan ng buong baryo natin. Walang ibang sasalo sa gulo kung wala ka. Tama ka. O sige, akin na to Pero gumagana ba talaga to? Gumagana yan, Kapitan. Kasi pinapakain ko yan ng orasyon tuwing 6:00 ng hapon. Talaga? Aba, magaling ka pala, no? Nagbana ka pala sa lolo mo. Antingero ka na din. Hindi Sinusunod ko lang naman yung huling bilin ng matanda eh. Nakakatakot kaya. Baka totohanin niyang multuin ako kapag hindi ko ginawa yung sinabi niya.
na palagi ko raw aalagaan ang mga agimat niya. Pero wag ka mag-alala, Kapitan. Meron pa ako niyan. Eto nga oh, suot ko pa yung isa. O siya, sige. Mabuti na to. Para hindi tayo masaktan ng mga kaaway natin. Halika na. Harapin na natin sila. Sandali lang, Valiente. Pwede bang huwag ka na lumabas? Kinakabahan ako na matindi. Baka kung anong gawin nila sa'yo sa labas. Elena, hindi ako pwedeng magtago na lang dito sa loob ng bahay habang ang mga tao ko sa labas ay nanganganib. Kapitan ako ng lugar na to. Kung hahayaan ko si Orlan na pumasok dito at maghari-harian, anong klaseng pinuno ako? Hindi pwedeng gawin nila lahat ng gusto nila dito sa atin. Ipaglalaban ko ang karapatan ng bawat isa dito sa baryo natin na mabuhay ng tahimik at ligtas. Walang pwedeng manakot sa mga tao ko. Hindi ka na ba talaga papipigil? Ganito na lang ba tayo palagi? Isipin mo naman ako. Kahit ngayon lang. Elena, makinig ka. Hindi ako pwedeng tumiklop ngayon. Iisipin ng Orlan na yun na totoo ang lahat ng mga ibinibintang niya sa atin. Iisipin niya na takot tayo dahil may itinatago tayong kasalanan. Kaya haharapin ko sila. Tama po si Kapitan. Kung hahayaan natin silang pumasok, baka mas lalong magkagulo dito. Nasa na ba sila ngayon? Malapit na po doon sa may boundary. O sige, tawagin mo ngayon din yung mga tanod natin. At lahat ng mga lalaki dito sa barangay. Tapos mag-utos ka ng pwedeng pumunta sa bayan at i-report mo to sa mga pulis. Sige po, Kapitan. Ako na pong bahala. Sige, aalis na po ako. Magkita na lang po tayo doon sa may boundary. Sige, mag-iingat ka. Diyos ko. Kinakabahan talaga ako, Valiente. Masama ang kutob ko dito. Kinakabahan ako dahil baka maging mitsato na mas malaking gulo para sa ating lahat dito. Huwag kang mag-alala, Elena. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Alam ko ang ginagawa ko. Basta't manatili ka lang dito sa loob ng bahay at huwag kang lalabas kahit ano mangyari. Ilak mo ang pinto. Lumabas na ako ng bahay habang mahigpit kong hawak ang aking shotgun. Naglakad ako ng mabilis at dire-diretso papunta sa boundary ng aming baryo. Hindi pa man ako nakakarating sa mismong hangganan, ay natanaw ko na kagad ang papalapit na grupo ni na Orlan. Malaking grupo yon. Isinama yata niya lahat ng mga lalaki sa kanila. Bawat isa sa kanila ay may dalang sandata, mga itak, matutulis na sibat at iba pa. Pero ilang sandali pa ay nakita ko ring papunta na sa akin ng mga tanod at iba pa naming mga kabarangay. Hindi rin sila, handa rin silang ipagtanggol ang aming baryo laban sa maghahasik ng kaguluhan. May kanya-kanya din silang mga bitbit na pamalo. Mabilis kaming nagbarikada sa mismong bungad ng aming baryo. Nanatili kaming nakatayo doon hanggang sa makalapit ng tuluyan sina Kapitan Orlan. Kapitan, anong ibig sabihin nito? Bakit dinala mo ang mga tao mo dito sa baryo namin? Tapos may bitbit pa kayong mga sandata. Kalma lang, Valiente. Wala naman kaming gagawing masama kung makikipagtulungan ka sa amin. Gusto lang namin pumasok. Mag-iikot lang kami ng mga tao ko sa loob ng baryo mo. Lalo na dyan, sa may gubat sa likuran. Susuyurin lang namin ang lugar. Mag-iikot? May mga dala kayong itak, pamalo at mga sibat? Tapos sasabihin nyo mag-iikot lang kayo? Huwag mo akong gawin tanga, Orlan. Umuwi na kayo. Wala kayong karapatang tumapak dito sa baryo ko. Lalo na at di naman kayo nagpaalam sa akin. Hanggang dyan lang kayo sa labas ng boundary. May karapatan kami. 11 tao na ang nawala sa amin, Valiente. Ano naman kinalaman ko dyan? Hanggang ngayon ba magmamaang-maangan ka pa rin? Alam naming lahat na kayo. Kayo ang namemerwisyo sa lugar namin. Wala akong ginagawang masama at wala akong pineperwisyo. Huwag na tayo magbulan dito, animal ka. Alam kong alam mo kung ano sinasabi ko. Kaya ilabas mo na ang mga tao ko. Bangkay man o buhay. Anak ng putya, ilang beses ko magsasabihin sa'yo. Wala kang mahihita sa akin. Saka walang anomalya at walang milagrong nangyayari dito sa amin. Bakit may pinipilit nyo yung gusto nyo? Wala kaming itinatago. Kung ganun, payagan mo kami na halugugin ang baryo mo. Ilang beses na kayo nagpabalik-balik dito. Ano pa ba ang gusto nyong patunayan?
Hindi ako kontento sa ginawang pag-iimbestiga ng mga pulis dito. Sila ang nasusunod at hindi kami. Saka may iba pang parte dito na hindi nakahalugog at yun ang balak namin puntahan ngayon. Kabilang na ang bahay mo. Hindi nyo magagawa yan. Hindi ako papayag. Kung talagang malinis ang konsensya mo, Valiente, tumabi ka riyan. 1 oras lang. Payagan mo na kami. At kapag wala kaming nakita, aalis kagad kami. At hindi ka na namin guguluhin. Hindi pwede. Ako ang batas dito sa baryo at uulitin ko. Walang papasok. Hindi niyo pwedeng bastusin ang nasasakupan ko ng ganun-ganun na lang. Nasaan ang search warrant nyo? Nasaan ang mga pulis? Wala, di ba? Dahil nagmamarunong ka lang. Hindi mo matanggap na wala kang kwentang kapitan. Huwag mong maliliitin. Mamaliitin, sorry. Huwag mong mamaliitin ang pamamalakad ko. Matagal ko nang inaayos ang baryo ko. Pero may mga halimaw talaga na kagaya mo ang kumukuha sa kanila. At alam ng lahat na dito sila dinadala. Dapat alam mo yan. Imposibleng hindi mo alam na pugad ng aswang ang baryo mo. Manahimik ka, Orlan. Mabuti pa umalis na kayo. Hanggang nakakapagpigil pa ako. Aswang ka! Aswang ka, Valiente! Aminin mo na! Sumusobra ka na. Pinaparatangan mo ko na walang ebidensya. Sinasabi ko sa'yo, Orlan. Umalis na kayo rito bago pa magkagulo. Nagpatawag na ako ng mga pulis sa bayan. Maya-maya lang nandito na sila. Kapag naabutan nila kayo rito, kayong lahat ay makukulong. Wala akong pakialam sa mga pulis! Mga kasama, tara! Pasukin natin ang baryong to! Walang makakapigil sa atin! Mabilis kong ikinasa ang shotgun ko. Itinutok ko ang dulo ng baril sa mismong dibdib ng aking kaaway. Napigilan si Orlan. Ang mukha niyang puno ng galit ay napalitan ng gulat. Mabilis kong ikinasa ang shotgun. Itinutok ko ang dulo nito sa mismong dibdib ni Orlan. Ang mukha niyang puno ng galit kanina ay napalitan ng gulat. Bagya siyang umatras. Napaigtad siya nang bigla ko tong itutok sa bandang walang tao, saka pinaputok. Hindi nila inaasahan na itutuloy ko ang pagpapaputok. Ang bawat isa sa kanila ay naestatwa, hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Mas lalong naging mabigat ang tensyon sa pagitan namin. Sige, subukan mong humakbang pa. Isang hakbang papapasok. Papasabugin ko tong dibdib mo. Tinatakot mo ba ako, Valiente? Akala mo ba matatakot kami sa baril mo? Mas marami kami. Dudumugin kayo ng mga tao ko kapag sinaktan mo ko. Ganun ba? O di sige, subukan natin. Gusto mo magpakabayani sa baryo mo? Sige, pagbibigyan kita. Magpatayan tayo rito mismo sa kalsada. Sige, porban mo. Walang hiya ka. Mas walang hiya ka. Ginugulo mo kami dito eh. Puro kasinungalingan ang mga sinasabi mo. Mabait at tahimik ang mga tao rito. Kayo ang pumupunta rito para manggulo at magdala ng takot. Masahol pa kayo sa mga aswang. Magsiuwi na nga kayo! Hindi na nakapagsalita pa si Orlan. Napayuko siya habang ang mga kasama niya ay nag-aatubili na. Halatang takot sa banta ko at sa hawak kong baril. Dahan-dahan silang humakbang paatras. Unti-unting lumalayo sa boundary. Alam nilang hindi ako nagbibiro. Nang makalayo na sila ng kaunti, ibinaba ko ang hawak kong shotgun at tumalikod para magpasalamat sa aking mga kasamahan. Pero hindi ko na namalayan na bumalik pala si Orlan. Mabilis siyang sumulpot mula sa likod ko at buong lakas na isinaksak ang hawak niyang itak sa aking likuran. Naramdaman ko ang malakas na pagtama ng bakal sa aking likod. Pero sa halip na bumuon, parang tumama lang ito sa isang matigas na pader. Hindi tumagos ang talim sa balat ko. Para lang akong sinundot ng kahoy. Napatingin si Orlan sa itak niya. Halatang nagulat siya at di ako nasugatan. Ano to? Anong klaseng kapangyarihan na meron ka? Bakit di ka tinatabla ng saksak? Anong ginawa mo sa akin, traidor ka? Hindi ka tao! Isa kang halimaw! Tama nga ako! Mali ka, hindi ako halimaw. Pero ikaw, isa kang traidor.
Wala kang kwentang kaaway dahil nananaksak ka ng patalikod. Wala kang kwentang tao. Isa kang duwag. Desperado lang ako. Kaya ako ginawa yun. Alam ko. Alam kong desperado ka. Pero hindi pa rin tama yung ginawa mo. Heto, tignan mo. May agimat akong suot. Yan ang sagot kung bakit hindi ako tinablan ng pananaksak mo. Ang bagay na to ang pumoprotekta sa akin. At ikaw, tapos na ang oras mo, hayop ka. Hindi. Patawad. Patawad, Kapitan. Huwag mo akong sasaktan. Parang awa mo na. Nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Patawad. Pero huli na ang lahat. Binigyan kita ng pagkakataong umalis ng maayos. Pero mas pinili mong ipakita ang tunay mong kulay. Ngayon, magdasal ka na. Dahan-dahan kong itinaas ang aking baril. Isinukbit sa balikat at muli itong ikinasa. Itinutok ko ang dulo sa mismong ulo ni Orlan. Kitang-kita ko ang biglang pagtulo ng pawis sa kanyang noo. Ang paglabas ng mga ugat sa kanyang leeg dahil sa matinding takot at ang panginginig ng kanyang katawan. Habang tinitignan ko siya ng masama, inumpisahan ko magbilang at sa pagbigkas ko ng huling bilang, kinalabit ko ang gatilyo pero hindi ito pumutok. Nakita kong nagbago ang reaksyon ni Orlan. Biglang nagkaroon siya ng lakas ng loob na kumawala. Mabilis siyang tumakbo palayo sa akin. Halos magkandara pa siya sa lupa sa sobrang pagkataranta. Sinadya ko yon na hindi lagyan ng bala. Gusto ko lang talagang makita kung gaano siya kaduwag. Ang mga kasama niya na nakita ang pangyayari ay hindi na rin nag-atubili na sumunod sa kanya paalis ng baryo namin. Hindi ko na sila pinigilan, lalo't wala naman talaga akong plano na pumatay. Ibinaba ko na ang baril at pinanood silang maglaho sa dilim. Sinasabi ko na nga ba walang gagawin di maganda ang hayop na yun Mabuti na lang, Kapitan, at handa ka. Kundi, baka ginawang gripo yan tiyan mo. Nagulat nga din ako, Yano Hindi ko inaasahan na traidor pa ng lumaban ng isang yun. Kaya nga po, Kapitan. O siya, nais ko muna magpasalamat sa inyo mga kasama at sinamahan niyo ako ngayon dito. Maraming salamat sa pakikiisa niyo. Wala pong anuman, Kapitan. Basta po para sa baryo. Nasa likod niyo po kami palagi. Salamat kung ganun, Yano. Sige na mga kasama, magsiuwi na kayong lahat at magpahinga. Pero ikaw, Yano, sumunod ka sa akin sa bahay at mag-uusap tayo. Sige po. Nagkanya-kanya na ng lakad ang mga tao pabalik sa kanilang mga tahanan. Naglakad na rin kami ni Yano papunta sa bahay. At nang makarating kami doon, kumatok ako sa pinto at agad kaming pinagbuksan ni Elena. Diretso kaming pumasok sa sala at naupo. Ano po bang pag-uusapan natin, Kapitan? Tungkol dito sa agimat. Sabihin mo sa akin lahat ng alam mo tungkol dito. Kapitan, sabi po ng lolo ko, ang tawag po dyan ay agimat ng buhaya. Gawa po yan sa balat ng malaking buhaya na bantay daw ng ilog natin noon. Ang kapangyarihan niyan ay yung kabal o yung kakayang hindi ka masusugatan o tatablan ng mga matatalim na bagay o maski ng baril. At napatunayan nga natin ang bisa nito kanina. Pero teka, Yano, gusto ko nang malaman, may kapangyarihan ba ang agimat na to laban sa mga aswang? Kapitan, bakit niyo naman po natanong? May aswang po ba dito sa baryo natin? Yano, meron. Aamin na ako sa'yo. Ang mga chismis na naririnig mo sa kabilang bayan, totoo lahat yun. Ano ka mo? Akala ko. Huwad ang katahimikan at kapayapaan sa baryong ito, Yano. Ang kaligtasang tinatamasa natin ngayon, may kapalit. Kung ganun, totoong sinasabi ni Kapitan Orlan na dito dinadala ng mga aswang ang mga nawawalang tao mula sa baryo nila. Bakit, Kapitan? Bakit nagsinungaling ka sa amin? Bakit di mo agad to sinabi sa akin? Dahil pinoprotektahan ko kayo. Ginawa ko yun kapalit ng isang kasunduan na hindi nila pakikialaman ng mga kababaryo natin at walang mamamatay o mawawala rito sa lupain natin. Tsaka para magkaroon na rin tayo ng proteksyon laban sa mga katulad nila. Marami raw kasing galang mga halimaw. Kaya natakot ako. Natakot ako na baka ubusin nila tayo rito. Pero Kapitan, hustisya ang ninanakaw natin sa mga biktima.
Hinahayaan nating maging katayan ng sarili natin lupa. Paano kung malaman to ng mga tao? Kaya nga walang makakaalam nito dapat, kundi tayo lang. Si Orlan napalayas natin ngayon, pero baka bumalik yon. Hindi yun mananahimik hanggat hindi niya nalalaman ng totoo. Kapag nabunyagan totoo, hindi na lang silang kalaban natin. Pati ang mga aswang dito magiging kalaban natin. Dahil di ko natupad ang usapan namin. Isinubo mo sa mas malaking problema ang baryo, Kapitan. Ano na ang plano mo ngayon? Gusto ko na rin huminto. Gusto ko nang palayasin dito ang mga aswang na yon. Gusto mo nang kumala sa usapan? Oo. Kaya ako nga tinatanong sa'yo kung may kakayahan ba ang agimat na to laban sa mga aswang. Dahil bukod sa mga narito sa baryo, kailangan din natin paghandaan yung posibilidad na may umataking ibang grupo ng mga aswang dito sa atin. Hindi ako makakapayag na may masaktan kahit isa sa mga kababaryo natin. Tulungan mo ko, Yano. Tulungan mo ko mag-isip ng paraan para makawala sa kasunduang ito. Kung seryoso ka talaga diyan, Kapitan, walang ibang paraan kundi ang makipaglaban sa kanila ng patayan. Yun lang ang nakikita kong paraan para makawala ka sa kasunduan. Pero paano, Yano? Hindi naman tayo mga antingero. Saka sapat ba ang kabal na to para labanan sila? Ang agimat na yan na balat ng buhaya, panlaban lang yan sa pisikal na sandata ng tao, sa itak, sa bala, sa saksak. Makunat ka, oo, pero iba ang lakas ng aswang, Kapitan. Ang kuko at ngipin nila, may dalang lason yun, na kayang magpabulok ng laman kahit may kabal ka pa. Pero Kapitan, may isang paraan para magamit mo yan laban sa kanila. Ano yun, Yano? Sabihin mo sa akin. Handa akong gawin ang kahit dano. Kailangan natin buhayin ng dugo ng buhaya sa agimat mo. Anong ibig mo sabihin? Ang buhaya, Kapitan, hindi lang yan basta mabagsik na hayop sa ilog. Sabi ng lolo ko nun, nung unang panahon, ang mga matatandang buhaya ang itinuturing na bantay ng katubigan. Sila lang ang may lakas na pumatay at kumain ng mga kampon ng dilim kapag napapadpad sa teritoryo nila. At sa tuwing makakapatay sila, bawat patak ng dugo ng aswang na malalasahan nila, ang siya pang lalong nagpapabagsik sa kanila. Pwede ba diretsuhin mo na ako kung ano ba dapat natin gawin para magamit natin to laban sa mga kaaway? Ang dami mong satsat eh. Hindi mo naman nasagot ang tanong ko. Kapitan naman masyado kang mainipin Siyempre kailangan may background o backstory tayo para mas lalo mong maintindihan. O eto na, sasabihin ko na ang kapangyarihan niyan ay tulog. Kaya proteksyong kabal lang ang kaya niyang ibigay. Pero Kapitan, pwede nating buhayin ang natutulog na kapangyarihan niyan. Ano nga gagawin natin? Kailangan nating ibabad ang agimat na yan sa mainit at sariwan dugo ng aswang bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan. Ibig mo sabihin kailangan natin pumatay ng isa sa kanila para mapagana ang lakas ng agimat? Oo, Kapitan. Yun po ang kwento ng lolo ko. Kapag daw natikman ng agimat ang itim na dugo ng aswang, hihigupin yan ang kanilang kapangyarihan. Ang lakas, ang talas ng pandama sa dilim at ang bilis nila. Mapupunta lahat sa may tangan ng agimat. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kabal na kapangyarihan nito ay magiging proteksyon na rin laban sa kanilang mga kuko at ngipin na may lason. Hindi ka na nila masusugatan. Isang malaking sugal to, Yano. Kapag nalaman ng pinuno nila na may nabawas sa mga kasamaan nila, magwawala ang mga aswang dito sa baryo. Kaya nga kailangan natin pumili ng suwak na biktima. May kilala ka ba sa kanila na pwedeng madaling itumba? Hindi ako nakasagot kay Yano. Nag-isip ako kung sino nga ba ang pinakamadaling mapatay sa kanila. Mula nga pala nang magkaroon ng kasunduan, nakilala ko sila isa-isa. Pinakilala sila sa akin ng kanilang lider. Sa kasalukuyan, sila ay naninirahan ng tahimik sa aming baryo. Yung iba naman sa kanila, nakakasalamuha namin sa mismong loob ng komunidad. Nabubuhay sila na parabang ordinaryong mga tao. May tindera, may magsasaka, may pulubi at iba pa. Nang tanungin ako ni Yano, isa ang talagang naisip ko. Si Mang Tasyo. Si Mang Tasyo ay isang matandang aswang na nakatira sa pinakadulo ng baryo, sa mismong masukal na sagingan. Kabisado ko ang kilos niya.
Hindi tulad ng ibang aswang na uhaw sa dugo at laging sumasama sa kawan kapag nambibiktima. Mas gusto ni Mang Tasyo ang mapag-isa. Hindi siya nakikisali sa mga pag-atake o sa mga gawain ng grupo nila. Dahil palaging nakabukod, madali para sa amin ni Yano na mapagtakpan ang pagkawala niya kung sakaling siya nga ang mapili namin na patayin. Pero ang naisip kong yun, mabigat sa dibdib ko. Si Mang Tasyo, sa kabila ng pagiging halimaw niya, ay kilala ko bilang isang mabait na kaibigan. Hindi. Hindi ko siya kayang patayin, Yano. Mabuti siyang tao eh. Mabuti siyang kaibigan sa akin. Sino po bang tinutukoy niyo, Kapitan? Si Mang Tasyo. Yung nakatira doon sa dulong baryo sa may sagingan. Ano? Sabi ko na nga, Abi. Hindi mapagkakatiwalaan ng matandang yun. Matagal na akong may hinala na aswang talaga siya eh. Huwag ka na magalit sa kanya. Hindi naman siya nananakit ng mga tao eh. Saka tinutulungan niya ako. Hindi ko siya kayang patayin. Hindi kaya ng konsensya ko yun. Ngayon ka pa ba makukonsensya, Kapitan? Nung nakipagkasundo ka sa aswang at hayaan silang kumatay ng kanilang mga biktima dito sa baryo, kapalit ng katahimikan at kaligtasan ng lahat, nasaan ang konsensya mo doon? Ngayon ka ba aatras? Akala ko ba gusto mo nang matigil ito? Na gusto mo nang kumawala sa kasunduan na yun? Ito na yon, Kapitan. Ito na yon. Panindigan na natin to. Kung gusto mo talagang matapos na to, kailangan nating mapagana ang agimat. At para mangyari yon, kailangan dumalak ang dugo ni Mang Tasyo. Una, sige na. Sa Biyernes ng gabi, puntahan natin si Mang Tasyo doon sa bahay niya. Sige po, Kapitan. Mabuti naman at naliwanagan ka na. Sa Biyernes ng gabi, pupuntahan natin ang matanda at papatayin. Kailangan natin ng dugo niya at doon natin ilulubog at itatampisaw ang balat buhaya para masipsip niya ang lakas niya bilang aswang. Sige, ayos na ang plano. Sa ngayon umuwi ka na muna at magpahinga. Basta't ihanda mo ang sarili mo sa Biyernes. Sige o, lalarga na ako. Magpahingay na rin po kayo at magpalakas. Umalis na si Yano, pero ako, nanatili lang akong nakaupo roon sa sala. Inilabas ko uli yung agimat mula sa bewang ko at tinitigan ko yung mabuti. Habang nakatingin ako sa maitim na balat buhaya na yon, kung ano-anong isipin ang pumapasok sa utak ko. Gulong-gulo na ako. Ilang sandali pa, lumapit sa akin si Elena. Inaya niya akong pumasok na kami sa kwarto. Hindi ako kumilos. Nanatili lang ako nakatulala sa kawalan habang hawak ang agimat. Dahil doon, hinawakan ni Elena ang braso ko at inakaya ko papasok sa kwarto. Humiga ako sa kama at pumwesto naman siya sa tabi ko. Ilang sandali pa, bigla na lang akong inantok hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Kinabukasan, maaga pa lang ay nabulabog na ako sa biglang pagdating sa bahay ni Yano. Kapitan, may sasabihin ako sa inyo. May natuklasan ako. Ano ba yun, Yano? Ang aga-aga pang ingay mo na. Kasi po, may bago nga akong nalaman eh. Kasi kagabi, hinalugog ko yung mga aklat ng lolo ko at may nabasa ako doon na mahalaga. Anong nalaman mo? Sabi sa aklat, yung oras kung saan nagpapalit ng anyo ang aswang, yun ang oras na pinakamahina siya. Doon natin siya pinakamadaling maaatake. Kung ganun, kailangan nating manmanan at abagan ng pagbabago niya ng anyo. Eksakto! Mamanmanan ko siya ng ilang gabi bago mag-Biyernes para malaman natin ang eksaktong oras ng pagpapalit niya ng kanyang anyo. Saka nga pala, nagpunta din ako dito para ayain ka na pumunta sa bayan doon sa pwesto ng isang panday na kakilala ko. Panday? Para saan? Kailangan nating magpagawa ng isang sandata laban sa mga aswang. Isang espesyal na punyal. Mangkarding ang pangalan ng panday na yon at eksperto siya sa paggawa ng ganitong sandata na may halong tanso. Matagal na siya gumagawa ng mga sandatang pangontra sa masasamang elemento. May shotgun ako, isang putok lang, wasak ang katawan ng aswang. Bakit pa natin kailangan magpagawa ng punyal? Pero Kapitan, isipin mong maigi. Kung shotgun ang gagamitin mo, nakakasiguro ko bang tatagos ang ordinaryong bala sa balat ng aswang? Saka napakaingay ng baril. Maririnig kagad yan ng mga kasama niya sa baryo. Paano pa natin ba itatago sa kanila na tayo ang tumumba kay Mang Tasyo?
kung aalingaw-ngaw ang putok. Oo nga no. May punto ka, Yano. Meron talaga. Itong ipapagawa nating sandata, may pangontra na sa aswang. At makakatulong ito ng malaki, lalo na kapag nabuhay na ang totoong kapangyarihan ng mutya. Maniwala ka sa akin, Kapitan. Pinag-aralan ko to kagabi. Hindi ako nakatulog hanggat hindi ko natatapos ang isang aklat na naglalaman ng kung paano makipagdigma sa mga aswang. Pati na rin yung buong ritual na gagawin sa agimat na hawak mo. Alam ko na. Dugo na lang ni Mang Tasyo ang kulang. Kaya tara na po habang maaga pa. O sige, tara na. Punta na tayo kay Mang Karding. Lumabas na kami ng bahay at sumakay ng tricycle papunta sa bayan. Pagkalipas ng halos 1 oras na biyahe, ay narating namin ang tapat ng isang lumang bahay. Doon, sa mismong likod bahay nakapwesto ang pandayan ni Mang Karding. Agad kaming naglakad papunta doon. Ang pandayan niya, kakaiba ang itsura. Hindi ito katulad ng mga ordinaryong pandayan dahil makikita mo sa paligid ang iba't ibang mga nakasabit na pangontra sa mga aswang. May mga buntot ng pagi, kamagong, kamangyan at iba pa. May mga garapon din ng langis. Mga nakakalat na piraso ng mga tanso at pilak. Amoy asupre at sunog na dahon ang buong lugar. Kinausap kagad ni Yano ang panday at sinabi ang sadya namin. Tumango si Mang Karding at agad na sinimulan ang paggawa ng sandatang punyal. Kumuha siya ng bakal at hinaluan niya ito ng mga pinutol na piraso ng tanso. Inilagay niya ito sa gitna ng nagbabagang apoy. Nang pumula na, nang gusto ang metal, inilapag nito sa isang bloke at pinukpok ng mabigat na maso. Paulit-ulit niya itong ginawa. Binabalik sa apoy at pinupukpok ulit hanggang sa makuha ang tamang hugis ng isang mahaba at matulis na punyal. Ang galing! Ganito pala ang pagpapanday, Yano. Sabi ko naman sa inyo, magaling si Mang Karding eh. Talagang maaasahan. Pulido gumawa niyan. Di ba, Mang Karding? Tumingin sa amin ang panday sabay tango. Muli niyang ipinagpatuloy ang paggawa. Nang makuha na ang tamang forma ng talim, inilubog niya ito sa isang maliit na banga na may maitim at mainit na likido. Sinabi sa amin ni Mang Karding na katasyon ng luyang dilaw, pinakulo ang ugat ng makabuhay at langis ng nyog na kinatas nung Biyernes Santo. Ito daw ang magbibigay ng lason sa laman ng mga aswang. Inabot kami ng halos 5 oras sa paghihintay. Nakaupo lang kami sa isang tabi habang pinanonood namin ang panday na masinsinang paghahasa at pagpapakintab ng sandata. Pagkatapos, ikinabit niya ang isang puluhan na yari sa matigas na kahoy ng kamagong. Nang matapos ang lahat, inabot niya sa akin ang punyal. Nagpasalamat kami kay Mang Karding at nagpaalam na rin kagad. Sumakay kami ulit ng tricycle pauwi sa baryo. Hapon na nang makarating kami sa bahay. Dumiretso kami sa sala, umupo at muli kaming nag-usap. Wala na pong atrasan to, Kapitan. Hawak na natin tong punyal. Tuloy na ang plano sa Biyernes. Oo, Yano, tuloy na talaga. Pero nagdadalawang isip pa rin ako na gawin to dahil kaibigan ko talaga si Mang Tasyo. Kaya lang mukhang kailangan ko na naman lunukin. Alang-alang sa baryo. Huwag na kayong magdalawang isip. Kakayanin nyo to. Sabi mo Pero ikaw naman ang tatanungin ko, Yano. Kabisado mo na ba yung ritual? Baka mamaya kapag napatay na natin siya, hindi naman gumana tong balat buhaya. Kabisado ko na po at sigurado po kung gagana na yan. Wala na makakapigil sa inyong palayasin o kalabanin ng mga aswang na nandito sa baryo natin. Umalis na si Yano pagkatapos namin mag-usap. Itinago ko ng maigi ang punyal sa ilalim ng kama ko. Wala akong ibang inisip kundi ang nalalapit na pakikipagkalas ko sa mga aswang. Dahil dito, palagi akong hirap makatulog. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa sumapit na ang Biyernes ng gabi. Nagtago kami sa isang mataas na palumpon ng damo sa dulo ng sagingan. Doon kami nag-abang dahil sabi ni Yano ay doon daw nagpapalit ng anyo ang matanda. At tama ang naging pagmamanman niya. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, nakarinig kami ng mga yabag ng paa. Inisip naming si Mang Tasyo na yon.
Naghintay pa kami at nakiramdam hanggang sa makarinig kami ng mabigat at malakas na ungol. Dahan-dahan kaming sumilip ni Yano. Nakita namin ng isang matanda na nakatalikod. Hubot-tubad siya at nagpapahid ng langis sa buong niyang katawan. Pagkatapos niyang magpahid, unti-unti na nga siyang nagbago. Nagsitunugan at bumaluktot ang kanyang mga buto sa gulugod. Umunat ng gusto ang kanyang mga braso at binti. Nangitim at kumapal ang kanyang balat at biglang humaba ang kanyang mga kamay at paa. Kapitan, oras na! Sige, Yano. Sa udyat ko. 1, 2, 3. Ngayon na! Sabay kaming lumabas mula sa likod ng palumpon. Hinawakan ko ng maigpit ang punyal at mabilis na sinugod ang nagpapalit anyong aswang. Huwag mong hayaang makalingon! Itusok mo na, Kapitan! Sige, heto na! Yan! Sige, Kapitan! Sige! Saksakin mo pa! Ibaon mo na gusto! Nang makalapit ako sa target, ay agad kong ibinaon ang punyal sa kanyang batok. Yun ang pinakamalambot na parte sa katawan ng isang nagpapalit anyong aswang ayon kay Yano. Agad na pumulandit ang maitim na dugo ng aswang. Ni hindi ito nakasigaw, hindi rin siya nakalaban dahil sa pagtama ng tanso sa kanyang laman. Ngayon na, Kapitan! Ilabas mo na ang agimat! Diyan! Diyan sa bumubulwak na dugo na yan! Diyan mo ibabad ang agimat! Sige, sana gumana talaga to, Yano. Pakiusap sa agimat na to. Sana gabayan mo kami at makisama ka sa amin. Dahil hindi lang ito para sa kapayapaan ng baryo ko, kundi pati na sa kabilang barangay. Tama na. Gusto ko nang matapos ito. Gusto ko nang matapos ang paghari-harian ng mga aswang dito. Ayoko nang may mga nahihirapan at namamatay na tao. Patawad man, Tasyo, kung ikaw ang naging sakripisyo para dito. Paalam, kaibigan. Ayos lang po ba kayo, Kapitan? Ginawa niyo po to para sa lahat. Wala po kayong dapat ipagsisi. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi malungkot, Yano. Hayaan mo na akong ipagluksa ang bangkay ng kaibigan ko. Sige ho, pero sisimulan ko ng ritual ah. Sige, umpisahan mo na. Agad na sinimulan nga ni Yano ang pagbulong ng mga orasyon habang nakababad ang agimat sa dugo ng halimaw. Habang binibigkas niya ang bawat salita, ang balat buhayang hawak ko ay unti-unting nagbago. Mula sa pagiging tuyot, bigla itong naging tila malambot, para bang nagkakaroon muli ng buhay. Ang itim na dugong bumabalot sa agimat ay unti-unting hinihigop ng agimat. Pagkatapos bigkasan ng orasyon ng agimat, bigla na lamang itong nagliwanag. Kapitan, maaari mo nang kunin. Handa na ang agimat. Matatapos na ang sumpa sa baryo at sa buong bayan natin. Kinuha ko ang agimat at ramdam ko ang init nito sa aking palad. Matapos ito, ay muli ko na itong itinali sa aking bewang. Pero sa oras na dumikit ang bagay na ito sa aking balat, ay naramdaman ko ang biglang pagdaloy ng kuryente sa aking katawan. Gumapang ito sa bawat himaymay ng aking katawan. Kasabay nito, bigla ring luminaw ang aking paningin. Nagliliwanag pa rin ang agimat. Kaya naman bago pa makatawag ito ng pansin sa ibang aswang, agad ko na itong itinago sa ilalim ng aking damit. Anong ginawa nyo? Bakit yung pinatay ang kasamaan ko? Mang Tasyo, paano? Nagulat ako nang biglang nagpakita sa amin si Mang Tasyo. Nakatayo siya sa harap namin. Blanko ang ekspresyon habang nakatingin sa bangkay na nakaandusay sa lupa. Ang tanong niya ay puno ng pagtataka habang pabalik-balik ang tingin niya sa amin at sa duguang kamay ko. Buhay na buhay ang matandang lalaki. Mang Tasyo? Ano po, Mang Tasyo? Nagro-ronda po kami nitong si Kapitan eh. Muntik na po akong atakihin ng aswang na yan eh. Ipinagtanggol lang po ako ni Kapitan. Oo, yun nga po nangyari, Mang Tasyo. Talaga? Ganun ba nangyari? Tinalo kayo ng aswang na to. Hindi siya sumunod sa kasunduan. Yun na nga po. Totoo yun. Hindi siya sumunod. Hindi pwedeng manatili yan dito, Kapitan.
Itago na natin ang bangkay niyan bago pa siya madiskubre dito ng pinuno. Malaking gulo ito kapag nalaman nila. Mabilis kaming kumilos. Binuwat namin ni Mantasio ang bangkay habang tahimik na nakasunod sa amin si Yano. Sa totoo lang, matagal na kaming magkasabwat ng matanda sa paglilinis ng mga kalat sa baryo. Gabi-gabi kaming nagliligpit ng mga labi ng binibiktima ng mga aswang para walang ebidensyang mahanap ang mga pulis. Si Mang Tasio ang katulong ko para manatiling malinis at inosente ang baryo namin sa paningin ng mga kinauukulan. Samantala, dinala na namin ang dugo ang katawan sa pinakadulo ng bakuran kung saan naroon ang isang tagong balon. Nakasara ito gamit ang isang makapal at mabigat na konkretong takip. Pinagtulungan namin itong iangat ni Mang Tasio. Pagkabukas pa lang, sumingaw na kagad ang matapang at nakakasulasok na amoy ng mga nabubulok na laman. Hindi nakayanan ni Yano ang sobrang baw. Napatakip siya ng bibig. Napalayo ng bagya at sunod-sunod na sumuka sa damuhan. Inihulog na namin ang bangkay sa loob ng balon, kasama ng gabundok na buto na itinago namin doon. Nang marinig namin ang pagbagsak ng katawan sa ilalim, agad naming ibinalik ang mabigat na takip. Nang matapos ay nagpaalam na kami sa matanda at umuwi na sa aming bahay. Kinabukasan, isang masamang balita ang nalaman ko kay Elena. Valiente, may masamang balita. May pinatay daw kagabi ang mga aswang dito sa baryo natin. Ano ka mo? Aba, imposibleng mangyari yun. Hindi sila papatay ng taga-baryo. May kasunduan kami ng pinuno nila. Pero totoo. Ayun nga eh, pinagkakaguluhan yung bangkay niya. Tumingin ka sa labas. Papunta ang mga tao doon. Kung ganun ay sino? Sino raw ang pinatay? Yung matanda doon sa may dulo ng baryo. Doon sa may sagingan, si Mantasio. Ano ka mo? Hindi. Hindi pwede mangyari yan. Nangyari na nga eh. Nakita kanina yung bangkay niya, gutay-gutay daw ang katawan. Doon mismo sa labas ng kubo niya. Hindi maaari ito. Diyan ka lang muna sa loob ng bahay, Elena. Huwag kang lalabas. Pupunta lang ako doon para tignan ang sitwasyon. Patakbo kong pumunta sa dulo ng sagingan. Pagdating ko ron, naabutan ko ang kumpol ng mga tao sa labas ng kubo. Nakisiksik ako sa gitna nila para makita ang sitwasyon. Hanggang sa bumulaga sa akin ang nakahandusay na katawan ni Mantasio. Wakwak ang kanyang tiyan at nakakalat ang mga lamang loob. Tadtad din siya ng mga malalalim na sugat at kalmot sa buo niyang katawan. Takot na takot ang mga tao, lalo pat may nagsabi sa kanila na baka biktima nga ng aswang ang matanda. Inisip nilang nakalipat na sa baryo ang mga aswang na madalas umatake sa kabilang baryo. Kasabay ng panonood ko sa kanila ay ang pag-apaw ng matinding galit sa loob ko. Nanginig ang mga kamao ko. Nilabag ng pinuno ng mga aswang ang kasunduan namin. Pinatay nila nang walang kalaban-laban ng matanda. Dahil dito, umalis ako at agad na hinanap si Yano. Kinausap ko siya tungkol sa nangyari at sa susunod naming hakbang. Napagdesisyonan naming pareho na hindi na kami maghihintay pa. Tatapusin na namin ang lahat ng mga aswang sa aming baryo. Agad kaming naghanda ni Yano. Pero ang hindi namin inaasahan, kami pala ang pinaghandaan. Kapitan, sinusugod tayo ng mga aswang! Ano ka mo? Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, may mga sugatan na nga tayo mga tanod eh. Bilisan niyo po, tara na! Tulungan natin sila! Nasaan sila banda ngayon? Ilan na nakita mong umaatake? Nasa may kalsada po sila malapit sa sapa ang karamihan. Nangwawasak sila ng mga pinto at bintana. Marami sila, Kapitan. Siguradong ipinaghihiganti nila yung napatay nating kapatid ng pinuno. Mga demonyo talaga sila. Sandali lang at isusuot ko ang agimat ko. At ikaw, sa likod lang kita ha? Akong bahala sa kanila. Ako ang sasalo ng kagat at mga kalmot nila. Maliwanag ba? Maliwanag po, Kapitan. Pero paano po yung ibang mga taga-baryo? Wala silang kalaban-laban. Sumigaw ka habang tumatakbo tayo. Pagsabihan mo lahat ng makikita mo na magkulong lang sa bahay at huwag lalabas. Tayo ang harap sa mga aswang. Kailangan natin pabagsakin ang pinuno nila. Kapag napabagsak na natin ang pinuno, sigurado magsisitakbo na ang mga galamay niya. Sige po, nakahanda na po ako. Mabuti naman. O siya, tara na. Ubusin na natin ang mga halimaw na yan bago nila ubusin ang mga tao dito.
Lakad-takbo ang ginawa naming dalawa. Nagsimula na nga ang pag-atake ng mga halimaw. Kitang-kita ko silang lumipad sa itaas. Nagkakagulo ang mga tao sa iba't ibang direksyon habang hinahabol ng mga halimaw sa kalagitnaan ng gulo at sa malalakas na sigaw ni Yano. Humarang sa daan ko ang pinuno ng mga aswang. Nanlilisik ang mapupulang mata niya. Umuusok ang ilong at nakalabas ang matatalim na pangil. Traidor ka, Valiente! Pinatay mo ang kapatid ko! Sinira mo ang kasunduan natin! Wala kang isang salita! Paano niyo nalaman? Wala akong hindi malalaman, Valiente! Dahil amoy na amoy ko ang dugo ng aking kapatid sa bahay na matandang yun at wala siyang nagawa kundi ang umamin sa akin! At ikaw ang itinuro niyang pumatay sa kapatid ko! Walang hiya ka! Magbabayad ka! Dugo ng mga kababaryo mo ang kabayaran sa pagpatay mo sa kuya ko! Uubusin ko kayong lahat ngayong gabi! Mga kasama! Ubusin silang lahat sa baryong ito! Wala kayong ititirang buhay! 5 aswang ang sabay-sabay na sumagpang sa akin. Ibinuka nila ang kanilang mga bibig para ako'y kagatin. Pero dahil sa angking kumbilis ay hindi nila ako makagat. Kaya naman iwinasiwas nila ang kanilang mga kuko. Tinatamaan ako pero hindi bumabaon ang matatalas nilang kuko sa aking balat. Tumalbog lang ito. Umapaw ang init at kakaibang enerhiya sa buong katawan ko. Naging napakalakas ko. Sa isang hampas ko lang sa aswang na nasa kanan ko, tumilapon ito at nabasag ang bungo. Hinawakan ko ang leeg ng isa pang umatake sa akin at walang kahirap-hirap ko itong binali. Ubod ng bilis ang galaw ko. Gamit din ang punyal na gawa ni Mang Karding. Sinasaksak ko ang lahat ng mga aswang na sumusugod sa akin. Kasabay ko si Yano sa pakikipaglaban. Gamit ang kanyang agimat at ang kanyang mahabang itak, pinagtatataga din niya ang ilang aswang. Samantala, sa kasagsagan na madugong engkwentro, biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na sigaw ng mga tao. Nagulat ako nang makita kong dumating pala sa baryo ang grupo ni na Kapitan Orlan at ng iba pang mga kapitan. May hawak silang kanya-kanyang sandata. Mga halimaw! Mga totoong aswang nga! Lalabanan natin sila! Tulungan natin ang baryo ni Kapitan Valiente! Agad na sumugod ang mga tao at nakipaglaban sila sa mga aswang. Ako naman ay natulala at hindi makapaniwala sa aking mga nakita. Kapitan Orlan, bakit kayo nandito? Susugurin talaga sana namin tong baryo nyo eh. Dahil ang alam talaga namin ay kayo talaga mga aswang na pumapatay at umaatake sa mga baryo namin. Pero ito pala ang totoo. Ngayong nakita ko mismo ang mga halimaw na to, naiintindihan ko ng totoong nangyayari. Mga tao talaga kayo at maski kayo ay inaatake ng mga aswang na to. Ha? Oo. Hindi naman talaga kami mga aswang eh. Oo, naniniwala na ako sa'yo. Mabuti na lang at naabutan namin to, Valiente. Mga demonyo pala talaga mga kalaban natin. Medyo mahirap silang pabagsakin. Oo, mahirap silang kalabanin. Pero may laban tayo sa kanila, Orlan. May suot akong agimat na pangontra. Hindi tumatalib sa akin ang kanilang mga kagat at kalmot. Ako na ang haharap sa pinuno nila para matapos na ito. Sige, magtulungan tayo ngayon. Wala tayong ititirang buhay sa mga halimaw na yan. Nakipagtulungan sa amin si Orlan. Pinaligiran ng kanyang mga tauhan ng mga aswang at walang awang pinagtatataga ang mga ito. Kitang-kita na pinaghandaan nila ang pagsugod sa amin dahil ang kanilang mga sandata ay sadyang nakamamatay sa mga aswang. Nalaman ko rin mismo sa kapitan na pinabasbasan pala nila ang kanilang mga dala sa isang albularyo para maging mabisa laban sa mga halimaw. Ako naman ay sinugod ng kanilang pinuno. Ramdam ko ang mainit na pagtibok ng agimat sa aking bewang na para bang may isang buhay na nilalang na handang kumawala. Nakita ko ang pinuno na nakatayo sa gitna ng kalsada. Galit na galit habang pinapanood ang pagbagsak ng ilan sa kanyang mga tauhan. Nang makita niya akong palapit, ay naghanda siya at hinarap ako. Akala mo ba, Valiente? Ay mapapabagsak mo ko? Bakit hindi? Marami na sa mga tauhan mo napatay na mga kasama ko. At ito na rin ang magiging katapusan mo. Matapang ka na ngayon, Valiente. Dahil lang sa may mga kasama ka na naaasal tigri ka na sa harap ko.
Nakakatawa ka, Valiente. Paano kaya kung sabihin ko sa mga yan ang ginawa mo? Tutulungan ka pa kaya nila? Manahimik ka! Hindi ko papayagang sirain mo ko sa sarili kong baryo. Humanda ka na, dahil ito na ang magiging katapusan mong demonyo ka! Ngayong gabi, matatapos na ang paghahari ninyo at ang pamimerwisyo ninyo sa mga baryo namin! Napakayabag mo! Sumugod ang pinuno ng napakabilis. Tinira niya ako gamit ang matatalas niyang kuko. Sobrang bilis niya, pero hindi ako doon nagulat. Mas nagulat ako sa sarili ko ng mga oras na yon. Para kasing hindi na ako tao kung kumilos. Kung gaano kabilis ang halimaw, ganun din kabilis na naiiwasan ko ang kanyang pag-atake. At nang magkaroon ako ng pagkakataon, inilabas ko ang aking agimat. Katapusan mo na! Itinapat ko ang agimat sa kanya at biglang sumabog ang isang nakakabulag na liwanag mula rito. Ang liwanag ay unti-unting humugis ng isang dambuhalang buhaya na nakabalot sa apoy. Ang paligid ay biglang bumagal. Huminto ang lahat at napatingin sa akin. Yung mga tao, hindi nila nakikita yung buhaya pero ramdam nila yung presensya ng kapangyarihan nito sa hangin. Pero ang mga aswang sa paligid ay biglang nanghina at napaluhod sa lupa dahil sa labis na takot. Bumuka ang malaking bibig ng buhaya. Nakita ko ang naglalakihan at matatalim na ngipin na tila maliliit na espada. Sa isang iglap, sinakmal nito ang pinuno ng mga aswang. Sa isang kisap mata, ang pinuno ay nalagutan ng hininga at bumagsak sa lupa. Agad na umatungal ang mga naiwang aswang. Ang mga natitirang alipores na nakakita sa nangyari ay mabilis na nawalan ng lakas ng loob. Ang ilan ay nagtangkang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Ngayon na! Sugod! Tapusin silang lahat! Sumugod ang mga tao. Hindi na makalaban ang mga aswang dahil nabawasan ang kanilang lakas. Walang awa silang pinagpapapatay ng taong bayan. Ang lupa namin ay nabasa ng itim na dugo. Ilang sandali pa ay wala nang natirang buhay sa mga aswang. Nang tumahimik ang paligid, kapwa kami hingal. Tapos na ang laban. Tapos na ang bangungot. Kapitan! Kapitan, nagtagumpay tayo! Tama ka, Yano. Tapos na ang kalbaryo. Salamat sa iyo. At salamat din sa inyo, Kapitan Orlan. Walang anuman po yung Kapitan. Valiente, pasensya na talaga. Mangyaring hiyang-hiya ako sa iyo. Pinagbintangan ko kayo. Sinugod ko ang baryo nyo at inisip kong kayo ang dahilan ng lahat ng lagim. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad, Orlan. Naiintindihan ko. Salamat sa pangunawa mo, Kapitan. Mula ngayon, hindi na tayo magkakaaway, ha? Magkakampi na ang ating mga baryo. Kung may mga ngailangan ng tulong, hindi na tayo magdadalawang isip na tulungan ng isa't isa. Tama po yan, Kapitan Orlan. Mas mainam na magkatuwang tayo kaysa magkaaway. Tama si Yano, Orlan. Sige na, bumalik na kayo sa inyong baryo at dalhin niyo mga sugatan. Ipagdiwag natin ang ating tagumpay sa ibang araw. Sige, Kapitan. Aalis na kami. Tumango ako at ngumiti ng tipid kay Kapitan Orlan. Pagtalikod nila, humarap ako sa mga tao ko sa baryo. Inutos ko sa kanila na linisan na ang baryo namin. Inilagay namin sa plaza ang bangkay ng mga aswang. Kumuha kami ng gasolina at siniliban ang mga ito. Habang nilalamon ng apoy ang mga dambuhalang bangkay, nararamdaman ko ang ginhawa sa dibdib ko. Pagkatapos ng gabing yon, natamo na namin ang totoong kapayapaan. Hindi na peke. Wala nang kasunduan. Wala na akong kinatatakutan. Ngayon ay buo na ang loob ko. Hindi na ako takot dahil may lakas na ako. Hindi lang dahil sa agimat, kundi dahil alam kong nagkakaisa na ang lahat. Alam kong dahil sa pagkakaisa at pagkakasundo ng mga baryo, magiging maayos na ang pamumuhay ng lahat. Pero ako, napagtanto kong may dapat akong ayusin sa sarili ko at ginawa ko ang dapat kong gawin. Isang araw ang nakalipas, eksakto 2:00 ng madaling araw kung kailan tulog na ang mga tao.
Lumabas ako ng bahay at naglakad papunta sa dulo ng baryo. Nang makarating ako sa may balon, lumuhod ako at umiyak. Ito ang lugar kung saan ko itinago ang labi ng mga biktima para hindi malaman ng mga tao ang katotohanan. Dito ko ibinaon noon ng konsensya ko para sa peking katahimikan. Patawad. Patawad sa kaduwagan ko. Pinili ko maging bulag para hindi magkagulo sa baryo ko. Pinili ko maging pipi habang isa-isa kayong kinukuha nila. Patawarin niyo sana ako. Hinaplos ko ang gilid ng balon. Patuloy akong umiiyak ng walang tigil. Napatingin ako sa langit at nanghingi rin ako ng awa at kapatawaran sa amang lumikha. Nang matapos ay saka ko naman binanggit ang pangalan ng aking kaibigan. Bagtasyo, patawad at pati ikaw ay nadamay sa kalokohan ito. Hindi ko sinasadya. Sana noon pa lumaban na ako. Mabuti kang kaibigan sa akin. Hindi man ako ang pumaslang sa'yo, pero parang ako na din. Dahil kahit naging tapat ka sa akin, pinagtangkaan ko pa rin ang buhay mo. At sama-sama akong kaibigan. Wala akong kwentang tao. Wala akong silbi. Pinatawad ka na siguro nila, Valiente. Elena, anong ginagawa mo dito? Sinundan kita. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung gaano ka nagsisisi sa mga nagawa mong kasalanan. Nung una, aaminin ko hindi kita naiintindihan. Ang akala ko masama kang tao. Dahil sa nalaman kong nakipagkasundo ka sa mga aswang. Pero ngayon ay alam ko na. Ginawa mo lang yun dahil sa takot. Takot para sa akin at sa buong baryo. Mali ako, Elena. Maling-mali ako na itinago ko ang mga biktima. Maling-mali na makipagkasundo ko sa mga demonyo. Hindi ako bayani tulad ng iniisip ng lahat. Isa akong napakalaking duwag. Hindi ka duwag. Ang totoo nagkamali ka sa paraan. Pero ang mabuti naman ay ang layunin mo para sa aming lahat. Huwag mong dibdibin to. Pagkakataon lang ang nagbuyo sa'yo para magkasala. Pero tapos na. Tapos na ang laban. Wala nang mga aswang. Naibigay mo na sa mga biktima ang hustisya. Hustisya? Pero kasama ako sa krimen. Pinag-iisipan ko nga kung itatago ko ba ito o sasabihin ko na sa lahat ng totoo. Kung ilalabas natin ang totoo, magugulo ang lahat. Magagalit ang mga tao sa atin, Valiente. At ang galit na yan, hindi lang sa'yo titigil. Dadalin yan ng mga anak natin hanggang sa mga kaapu-apuan mo. Habang buhay silang maglalakad ng nakayuko dahil sa kahihiyang iiwanan mo. Gusto mo bang mabuhay sila? Nadala ang sumpa ng pangalan mo? Anong ibig mo sabihin wala naman akong anak Meron. Dahan-dahang ipinatong ni Elena ang palad sa kanyang tiyan. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Hindi siya nagsalita. Pero sapat na ang kilos na yun para maunawaan ko ang lahat. Hindi ako makapaniwala na sa edad kong 50 ay mabibigyan din ako ng anak. Totoong 5 ang nakarelasyon ko, pero 4 sa kanila ang hindi ako natiis. Lahat sila umalis dahil sadyang hindi nila matagalan ang buhay na kasama ko, yung bigat ng responsibilidad ko at ang mga gabing hindi ako nakakauwi ng maayos. Nakipaghiwalay sila sa akin. Iniwan nila ng mag-isa na walang naiwang anumang bakas. Pero si Elena, hindi lang nanatili sa tabi ko. Bibigyan pa ako ng isang anak na matagal ko nang hinihiling pero hindi ibinigay ng tadhana noon. Magsimula ka ulit, Valiente. May pagkakataon ka pang bumawi. Hindi sa pamamagitan ng pag-amin, kundi sa pamamagitan ng paggawa ng tama mula ngayon. Panatilihin nating sikreto ito. Hayaan mo manatiling payapa ang baryo. Yun na ang huling serbisyo mo sa kanila. Ang protektahan sila sa katotohanang maaaring makasira sa ating lahat. Tama ka, Elena. Ibaon na natin ang katotohanan. Kasama ang mga labi nila. Tara na. Umuwi na tayo, Valiente. Tumayo ako at muling sumulyap sa balon. Nandun ang mga labi ng mga taong hinayaan kong katayin sa baryo ko.
Humingi ulit ako ng tawad sa kanila. Dahil sa pagkakataong ito, buhay at kinabukasan naman ng anak ko ang pipiliin ko. Ayokong dalhin ng anak ko ang pangalang dudungisan ng galit ng mga tao. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Ang anak ko ang priority ko. Ang pamilya ko ang uunahin ko. Hinawakan ko ang kamay ni Elena at sabay kaming naglakad pauwi. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya kong bumitiw sa pwesto ko bilang kapitan ng baryo. Sinabi ko na lang na kailangan ko nang magpahinga. Total ay nakawala na ang lahat sa banta ng mga aswang. Maaari ko nang ipahawak ang buong baryo sa pamamahala ng karapat-dapat na pinuno. Matapos ang pagbibitiw, umalis kami ni Elena sa baryo at namuhay sa ibang lugar. Doon sa malayo, sa walang nakakakilala sa amin. At dito nga kami nagsimula ng panibagong buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Blair. Sa inyong lahat na nanonood at nakikinig sa kwento ko, salamat po sa inyong oras. Salamat po sa pakikinig sa naging buhay ko. Alam ko hindi ako malinis. Marami tiyak ang magagalit sa akin dahil sa ginawa ko. Hindi ko naman po itatanggi yon. Pero sana kahit papano maunawaan niyo po ako. Ginawa ko lang po yon dahil sa tungkuling dapat kong gampanan sa aking baryo. Mali ang kinapitan kong paraan, pero pinagsisisihan ko na po yon hanggang sa ngayon. Sa ngayon po, pinili ko po ang ganitong buhay. Pinili kong gampanan ang pinakamahalagang tungkulin na dapat kong gampanan habang ako ay nabubuhay. Ito ang pagiging ama sa aking anak. Dito na po nagtatapos ang aking kwento at sana may natutunan po kayo na magandang aral. Hanggang sa muli.